15 mga bagong motorsiklo ang aagaw sa atensyon ng kahit na sino ang tatalakayin natin sa pagkakataong ito. Kaya kung naghanap ka ng isang bagong panlasang motor, sulit at napaka-practical pa na klase, baka makatulong sa iyo ang video na ito. Yan ang iisa-isayin natin kasama ng mga kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman bigyan po ng subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Italjet Speeder 125. Ang mala sporty concept na disenyo na sinamahan ng dual sport na estilo ay binubuo ng isang makapangyarihang motor na bago mo pa lamang din siguro makikilala. Itong bagong Italjet Speeder 125 2025 model ay idinisenyo para magbigay ng kapanapanibik na biyahe sa on and off-road na may kasamang flexibility, rugged at very sporty. Ang motor ay naglalaman ng mga katangian mula sa pamana ng Italian brand na may kasamang matapang na itsura at napaka-futuristic pa. Binubuo ang mga body cladding, fairings at mga frame nito mula sa mga big bike chassis para magbigay ng katatagan sa mahahabang biyahe lalo na sa malulubak na kondisyon. Ang front telescopic fork suspension na sinamahan ng monoshock absorber, malalapad na gulong at matitibay na chassis ay bibigyan ka nito ng magandang handling at stability. Itong motor ay sinamahan din ng mga safety and security features gaya ng smart keyless ignition system na may anti-theft alarm, dual channel anti-lock braking system na may kasamang front and rear brake disc type, hazard lamp system, pass switch at nilagyan na rin ng isang traction control. Nakadisenyo pa ang mga gulong nito para sa kahit saang klase ng kalsada, maging ang matibay na suporta ng chassis at suspensions nito para bigyan ka ng ligtas at komportableng biyahe sa araw-araw. Nilagyan ng motor ng malaking sukat sa buong body figure, dala ang makakapal na fairings garnish at naglalakihang mga body cap, kaya naman tumitimbang din ng mas mabigat na umaabot ng hanggang sa 140 kg. Ngunit nadadala ng isang hindi kalakasang makina na may 100 cubic centimeter na displacement sa engine at may kasamang 4-stroke single overhead cam at 4 valves. Bibigyan ka nito ng magandang performance sa tulong ng CVT type na transmission na kayang gumawa ng 11 horsepower at 12 Nm ng torque. May kabuang bilis itong modelo na nai-rate sa hanggang 110 km/h. Meron itong fuel tank capacity na 9 liters at kumukonsumo ng 40 km/L. Pagdating sa iba pang mga features, nilagyan din ito ng mga modernong gamit gaya ng mga LED type na klase ng mga ilaw nito mula sa harap at likod, kasama ang TFT display instrument meter funnel gauge na magbibigay ng maraming impormasyon at access sa mga magmamaneho. Nasinamahan pa ng USB port charging system, engine side stand kill switch, pass switch at engine check warning. Ang mga magpapakomportable naman sa iyo habang nagmamaneho ay ang malapad na upuan nito na may karugtong pang upuan na para sa pasahero, mga console pocket at isang malawak na underseat compartment storage. Ang seating height nito ay may sukat na 800mm at may ground clearance na 130mm. Inilalabas pa lamang sa bansang Europa itong Italjet Speeder 125 o kilala rin sa tawag na dragster na may estimated price doon mula sa 150,000 pesos hanggang sa 200,000 pesos. Honda Elite 125 2025 model. Marami na kaagad ang mapapatanong sa bagong modelong ito na inilabas ni Honda. Dahil karamihan kasi sigurado sa atin ay kilala na ang disenyo ng bagong motor na ito. Pero wag ka muna mga kaibigan, bagamat isa ito sa pinakaayaw mo man siguro na motorsiklo ni Honda, pero kung alamin mo ang bago nitong dinadala ay siguradong ikaw ay mapapanganga. Ang Honda Elite 125 kasi, ang bagong version ngayon ng Honda DU110 sa Pilipinas na inaayawan ng marami pero gustong gusto naman ng ilang mga estudyante. Ito ay gawa mismo sa bansang Japan na ngayon ay available na sa ilang merkado sa Asia, kabilang ang India at ang Malaysia. Ang bagong motor na ito ngayon ay nagdadala ng na-refresh na itsura at mga makabagong teknolohiya. Katulad ng headlight nito na naka-LED type na may kasamang DRL sa itaas na parang kilay. Nilagyan ng dalawang bagong display na digital meter panel gauge para sa mas magandang readout ng rider habang nagmamaneho. Kasamang mas malakas na performance ngunit mas pinatipid pa rin sa gasolina. Ang isa pang maganda,
Meron itong bagong safety features ngayon na naka-front brake disc na at rear drum brake naman sa likuran na magpapatibay pa ng kapit ng preno sa mga biglaang paghinto. Sinamahan ito ng combination braking system, engine check warning at ng side stand kill switch para sa dagdag na kaligtasan at seguridad. Pinapagana itong bagong Elite 125 ng 125 cubic centimeter na displacement kasamang single-cylinder 4-stroke, single overhead cam at naka-liquid cool type na cooling system na may kasama pang program fuel-injected type na fuel supply. Ilagyan ito ng ESP Plus engine technology na nagpapatahimik ng engine at nagpapaganda ng fuel economy. Naipinares ngayon sa CVT type transmission na kayang gumawa ng 9 horsepower sa kada 6,250 RPM at 10 Nm ng torque sa kada 5,000 RPM. May bilis ito ngayon na nagagawa na umaabot ng 105 km/h. Ang 5.3 liter na fuel tank capacity nito ay malayo-layo pa rin naman ang mararating sa average fuel consumption rate na umaabot ng 50 km/liter. Ang suspension sa front na naka-telescopic fork ay ipinares sa isang single-sided shock absorber na may kasamang coil spring. Kasamang malapad na upuan na may front stepboard ay bibigyan ka rin ito ng komportabling biyahe sa araw-araw. May sukat ang mga gulong nito na 12 pulgada sa harap at 10 naman sa likuran. Na ngayon ay may taas ang upuan na 760mm. Kayang sakyan kahit na mga kababaihan, mga batang driver o yung mga nagsisimula pa lamang. Na may ground clearance size naman na 130mm. Tumitimbang itong motor ng 110 kg at nagkakahalaga sa estimated price na 80,000 hanggang sa 85,000 pesos. Hero Motocorp Zoom 125. Isang bagong commuter mula sa Indian manufacturer ang modelong ito ay magbibigay daw ng mas maaasahang biyahe at mas compact na kagamitan sa mura lang nitong presyo. May sariling design ngunit may pagkakatulad sa ilang mga nakasanayan na, gaya ng pagiging convenient, comfort at mas madaling paganahin. Pinapagana itong motor ng 125 cubic centimeter na displacement capacity na may kasamang single cylinder, 4-stroke at air-cooled type na cooling system. Ang fuel supply system nito ay fuel injected na nakakonek sa isang CVT type transmission na kaya magpalabas ng 9.92 horsepower sa kada 7,500 RPM at 10 Nm ng torque naman sa kada 6,000 RPM. Ang front external design ng modelong ito ay inspired sa Falcon na may animoy matapang na itsura, dala ng pinahusay na disenyo ng LED headlamp na may kasamang daytime running light. Kaya naman ang aerodynamic at physical appearance nitong motor ay mas naging unique sa ilang mga kasabayan. Bukod pa dyan ay pinagmamalaki rin ng brand ang pagiging maaasahan nitong motor hindi lamang sa performance kundi sa pagiging dekalidad. Sinama ng matitibay na klase ng suspension sa front na naka-telescopic fork habang single-sided shock absorber na may coil spring naman sa rear suspensions nito. Ang dalawang gulong nito sa harap at likod ay parehong naka 14-inch size at may alloy wheels na naka tubeless tires. Ang bawat ilaw nito mula sa harap at likod kasama ng mga turn signal lamp indicator ay mga naka LED type na naklase na may sequential turn signal light indicator. Bukod pa dyan, nilagyan din itong motor ng isang bulsa sa harapan at underseat compartment storage na lagayan ng gamit at isang front footboard na pwedeng pagkargahan ng malalaki pang gamit. Itong Hero Motocorp Zoom 125 ay sinamahan din ng mga modernong features, kabilang na ang instrument meter panel na naka-digital display, isang charging port system para sa mga gadget, illuminate start button, boot lamp at turn-by-turn navigation. Kung tutusin ay wala ka nang masyadong hahanapin dahil sa mababa nitong engine ay siguradong magbibigay din ng mas magandang fuel economy sa kahit saan mo man gamitin. Sa pagkakaroon ng fuel tank capacity na 4.5 liters, ay siguradong kahit malalayo ang biyahe ay aabutin sa average fuel consumption rate na 60.6 km/liter. Bukod pa dyan, ang pangseguridad at pangkaligtasan din sa motor na ito ay hindi pinabayaan sa pagkakaroon ng front disc type na braking system at rear drum brake na magbibigay din ng mas maganda at compact na braking system kahit pa sa mga biglaan. Nilagyan din ito ng engine check warning, additional shutter lock for security at headlight na naka-LED projector type. Inilalabas pa lamang itong motorsiklo sa bansang India sa dalawang klaseng variant na pagpipilian sa presyo na nagkakahalaga ng 86,900 rupees hanggang sa 87,900 rupees na kung direkta natin i-convert sa Philippine peso. Ito ay aabot ng 58,900 hanggang sa 60,000 pesos lamang sa Pilipinas. Alright. SYM version 3 DRGBT 2025 model.
Nakilala ang SYM, isang Taiwanese motorcycle brand na nagdadala sa Pilipinas ng mga makabagong motor na may mga modernong gamit at sarili nitong estilo. Ang manufacturer ang isa sa mga pinagkakatiwalaang brand ng ibang mga motorcycle enthusiast na naghahanap ng hindi lamang sa matibay, maporma din na klase at mas kumpleto pa sa gamit. Ang bagong motor na ito ang ikatlong bersyon simula nang ipinakilala ang pangalawang bersyon nito noong year 2022. Napaka-unique na disenyo nito kung ikukumpara sa marami maging sa unang bersyon nito, pero nagdadala pa rin ang modelo ng mas makabago at modernong technology. Gaya ng LED biprojector LED type na headlamp na ipinares sa kakaibang disenyo nito na parang out of this world. Meron itong TFT display instrument meter panel na magbibigay ng malawak na impormasyon, access, connectivity sa rider na makakagamit. Ang mas pinagandang motor ay nilagyan pa ng naka-naked handlebar, isang keyless ignition system at dalawang mga safety features gaya ng traction control at anti-lock braking system na naka-dual channel. Naka-all LED lighting system mula sa harap at likod at isang single-sided shock absorber sa likuran na may kasama pang coil spring. Malalapad ang gulong nitong DRGBT na isang signature nito para magbigay ng balanse at magandang stability lalo na sa mga pakurbadang kalsada. Ang futuristic na katangian ay ipinares sa futuristic na itsura nito. Kaya sobrang compact talaga nito na pinapagana pa ng isang 160cc engine na may 4-stroke 4 valves, liquid-cooled at fuel-injected type na fuel supply. Kasamang automatic type transmission na gumagawa ng 14.5 horsepower sa kada 8,000 RPM at 15.4 Nm ng torque naman sa kada 6,500 RPM. May fuel tank capacity ito na 7.4 liters para bigyan ka ng mahabang biyahe sa fuel consumption na 45 km per liter. Ang kabuang bilis nito ay umaabot ng hanggang sa 120 km per hour at bibigyan ka ng mas balanse, komportableng biyahe sa pamamagitan ng magagandang suspensions, brakes at tires na ikinabit sa modelong ito. Bukod pa riyan ay nilagyan din ito ng mga convenient features gaya ng isang USB port charging system, mga console pocket at isang malawak na underseat compartment storage para sa mga gamit. Itong bagong SYM DRGBT version 3 ay may kabuwang seating height na 803mm, wheelbase size na 1380mm at tumitimbang ng 135kg. Originally made sa bansang Taiwan ang motor at inilabas na sa iba't ibang bansa sa Asia. Inaasahang makarating din sa Pilipinas itong bagong DRGBT version 3 na nagre-range sa estimated price mula sa 125,000 hanggang sa 160,000 pesos. Ang Alpha Volantis Hyper Range 2025 model, isang dual sports bike scooter na inilabas para maging bagong konsepto ng brand from Thailand na Alpha Volantis motorcycle brand. Kung susuring mabuti ang motor na ito, ay mukhang magbibigay din ng magandang performance sa loob at labas ng kalsada. Dala ang mas pinabuting mga suspensions nito na naka-upside down telescopic fork sa front at rear suspension na center monoshock absorber na heavy duty, fully adjustable at may kasamang malaking coil spring na kung saan ay nakadesenyo para sa kahit anumang klase ng terrain o anumang mga baku-bakong kalsada, mababato, malulubak at matutubig. Dalang mas mataas na ground clearance nito na siguradong maaasahan sa mga ganong klase ng kondisyon. Kasamang makakapit na braking system na may dual hydraulic disc brake at additional safety features na anti-lock braking system. Sinamahan din itong bagong Alpha Volantis Dual Sport na Hyper Range ng isa pang safety features na traction control system para sa mga malulubak na kondisyon at upang ma-prevent ang pagkaskid o pagkadulas ng likurang bahagi ng gulong nito sa oras na may dadaan mo ito sa mapuputik, madudulas, matutubig at malulubak na kalsada. Kaya naman wala ka nang masyadong iisipin pagdating pa lang sa safety features nito. Ang dual sports bike na ito ay nakakuha rin ng mga modernong gamit pagdating naman sa mga convenient, kabilang ang TFT display instrument meter panel na magbibigay ng magandang readout sa rider, kasama ang adjustable windscreen protector, mga console pocket sa harap na lagayan ng maliliit na gamit at isang malaking underseat compartment storage para sa malalaking gamit. Sinamahan din itong motor ng dual port charging system para sa mga connectivity ng cellphone ng driver at ng passenger. Kasama ang maliliwanag na full LED lighting system nito mula sa harap at likuran, kasama ang mga indicator lighting system
na magbibigay ng reliable visibility sa madidilim na kondisyon, na sinamahan pa ng built-in hazard lamp system para sa visual na visibility sa oras na ikaw ay biglang hihinto sa gitna ng kalsada o magpapatakbo ng mabilis. Wala pang disclosure ang brand na Alpha Volantis sa hyper range new dual sports bike scooter na inilabas nito ngayong taon, pero siguradong magkakaroon daw ito ng 180cc engine specs na may kasamang 4 valves, single cylinder 4-stroke at single overhead cam, at mas malakas na performance sa actual. Ganon pa man ay may overall looking pa rin itong motor na katulad ng mga dual sports motorcycle scooter sa Pilipinas na siguradong magiging katapat nito, gaya na lamang ng Honda ADV at iba pang mga dual sports bike scooter na bago lang din sa bansa. Ang Suzuki Access 125 2025 model. Isang makabagong retro scooter bike mula sa Japanese brand na Suzuki, ang Access 125 model. Ginawa ang motor bilang entry ng brand sa retro classic scooter segment na may mga modernong amenities. Ang modelong ito, gaya ng maraming kapareho nito, ay nilagyan din ng mga makalumang disenyo, bilang ang rectangular shape na LED headlamp nito na may kasamang tapaludo na chrome garnish, kasamang makalumang disenyo rin ng mga turn signal lamp indicator, dalawang circular shape na mga side mirror at kulay beige na trim color ng motor, nagbibigay diin sa makalumang disenyo nito. Ngunit pagdating sa ibang bahagi ng modelo, gaya ng instrument meter panel gauge, ay mas advanced naman sa iba pang mga modelo, dahil ito ay naka TFT display na klase na. Meron din itong ilang maliliit na storage space sa harapan, gaya ng mga console pocket, dalawa na para sa maliliit na gamit. Bukod pa dyan, ang nagpapaganda pa sa estilo nitong modelo ay ang mga vintage na disenyo ng mga alloy wheel mugs nito. May kabuang sukat ng mga gulong na 12-inch pero mga naka-tubeless na. Ang makina nitong Suzuki Access 125cc ay pinapagana ng 124.5 cubic centimeter na displacement capacity, na may kasamang 4-stroke single overhead cam, 2 valves, at nilagyan pa ng Suzuki Eco Performance Technology na nagbibigay ng extra power output at mas pinatinding fuel economy. Ang maximum output ay pinapadala sa pamamagitan ng CVT type transmission nito na kayang gumawa ng 10 horsepower at 10 Nm ng torque at may average na bilis na umaabot ng 110 km/h. Ang fuel consumption nitong Suzuki Access ay nagre-range sa 60.5 km/L. Meron itong ordinary telescopic fork suspension sa front at single shock absorber naman sa likuran. Meron din itong connectivity gaya ng charging port system at security features na shutter lock system. May underseat compartment storage na katamtamang laki para sa mga gamit gaya ng kapote at gloves. Ngunit pagdating naman sa visibility ay hindi ka rin pababayaan ng headlamp nito na naka-LED. Pagamat naka-halogen pa ang mga turn signal lamp indicator at ang tail lamp nito ay magbibigay na rin ng reliable visibility sa madidilim na kondisyon. Itong Suzuki Access 125 2025 model, pagdating naman sa safety features, ay nilagyan din ng single disc type sa front habang naka drum brake naman sa likuran, na may average ground clearance size na 160mm. Kayang upuan ng hanggang sa 2 tao at nagkakahalaga lamang ang presyo nito mula sa 53,000 pesos hanggang sa 55,000 pesos sa Pilipinas. Ang Honda ADV 350 2025 model, naging popular sa marami ang natatanging disenyo ng isang makapangyarihang dual sport bike ng Honda sa Pilipinas na 160cc. Ngunit iba pa rin ang dating ng motor na may mas mataas ang capacity, gaya nitong Honda ADV na 350cc. Ang modelong ito ang isa sa pinapangarap ng mga Pilipinong rider na makarating sa Pilipinas dahil sa angking nitong makabagong katangian, malakas na makina at may kumpiyansa sa kahit saan mang terrain at malulubak. Ang bagong Honda ADV 350 2025 model ay mas pinabongga sa bago nitong update. Meron itong mga bagong features gaya ng connectivity, magandang functionality at mas maporma. Sinamahan ng mas mataas na windscreen protector kasamang pinaka-bulking fairings nito sa muka na dinadala ang pinakamagandang posturang mala urban jungle na sporty, kasamang pinalakas na makina na magbibigay ng maaasahang biyahe, isang 350 cubic centimeter na displacement na may kasamang single cylinder 4-stroke 4 valves at isang ESP Plus aging technology na may kasama pang program fuel injected na dinagdagan ng CVT type transmission. Kaya ang resulta ay mas mabilis na output at mas malakas na torque.
Kaya nitong tumakbo sa bilis ng 135 km per hour at umubos ng 1 litro ng gasolina sa loob ng 30 km. Bukod pa dyan, ang upside-down front telescopic fork nito na may kasamang dual shock absorber at coil spring sa likuran ay nagbibigay sa motor ng magandang handling, maneuverability at stability. Nasinamahan pa ng makakapit na preno sa front and rear na naka-ventilated disc, dalawang off-road ready tires na may sukat na 15-inch sa front at 14-inch naman sa likuran. Pinapanatili nito ang makakapit na pag-andar sa loob ng terrain. Gamit din ang makabagong features na traction control system at siyang sumusuporta sa bawat pag-ikot ng mga gulong nito sa mga malulubak na kondisyon o di naman kaya sa mga pakurbadang kalsada. Sinamahan pa ito ng makakapit na preno na may kasama pang dual channel anti-lock braking system para sa mas maayos at mas control na pagmamaneho. Ang ADB 350 ay may mas mataas na windscreen na di-adjustable, naked handle kasamang malapad na seat kaya napaka-comfortable. Sinamahan ito ng mga console packet sa front na may kasamang USB port ready at isang malawak na underseat compartment para sa ilang mga bagahe. Ang bagong motor ay nakakuha rin ng full LED lighting system sa front and rear. Kasama ang LCD type instrument meter panel gauge nito na may kasamang Bluetooth connectivity na kung saan pwede mong i-connect ang iyong gadget para magkaroon ka ng access sa ilang mga activity nitong motor gaya ng last parking position, GPS tracking at upang makita mo na rin ang mga call and message alert na nanggagaling sa iyong cellphone dito sa instrument meter panel. Built-in na rin sa motor na ito ang ilang makakatulong na features gaya ng hazard lamp system, pass switch na may blinker at may side stand kill switch. Naka-smart keyless entry na sinamahan pa ng anti-theft alarm system at answer back key system. Meron itong 11.7 liter na fuel tank, seating height na 795mm, ground clearance na 145mm at tumitimbang ng 186kg. May bagong looks ang modelo na may kasamang mga bagong graphics at disenyo, pati na ang mga bagong color combination. Inilalabas pa lamang ito sa bansang Europa na may estimated price na 370,000 pesos. Honda Forza 125 2025 model. Wala talagang masasabi ang ibang mga brand kapag Honda Forza na ang pinag-usapan. Isang kilalang motor na isa rin sa pinaka-powerful na motorsiklo ni Honda ay pinagmamalaki mula sa pinakaunang bersyon nito. Magpahanggang ngayon, nananatili pa ring lamang sa pinakamahusay na kalidad na mga katangian at mga makabagong kagamitan. Ang Honda Forza ay may tatlong klaseng makina mula sa pinakamatanda na 750cc na sinundan ng 350cc at itong pinakabatang 125cc. Pabalking pormahan, isang maxi scooter na katangian, talang pinakamahusay at pinakamagandang klase ng mga kagamitan na inilagay sa bagong modelo. Meron itong bagong malinis na itsura na sinamahan ng LED line DRL, LED headlamp at LED taillight at mga turn signal lamp. Ang kakaibang instrument meter panel gauge nito ay mas nakakaingganyong gamitin dahil nakakaaliw ang mga animation at function sama ang mga notifikasyon at sign na lumalabas dito. TFT o LCD type display man kung ituring ay napaka-moderno nito kung ikukumpara sa ilang mga kasabayan. Meron din daw itong bagong connectivity sa gadget na Bluetooth at parang road sync ng Honda PCX ngayon na kung saan pwede mo ring i-connect ang cellphone mo para magkaroon ka ng access sa ilang mga notifikasyon at maintenance recommendation. Ang bagong road sync ay sinamahan ng mga music at audio visuality kasama ang navigation system para sa dagdag na access. Ang maporma pang bahagi sa motor ay naglalaki ang mga pairings nito na pinabalki ang buong body. Sinamahan pa ng mataas at di-adjustable na windscreen na nagpapaganda ng aerodynamic. Meron itong upside-down telescopic fork front suspension, dalawang rear shock absorber na may kasamang dalawang coil spring. Hindi man halata, pero itong motor ay magagamit mo rin kahit sa mga off-road. Kasama ang mga tires na nakadesenyo na rin sa kahit saan mang kalsada at dalawang malapad na ventilated disc brake sa harap at likod na gulong na may kasamang dual channel anti-lock braking system. Nilagyan na rin itong motor ng traction control para mapanatili ang balancing pagmamaneuver kasama ang stability. Nilagyan din ito ng USB port charging system. May kasamang dalawang malalaking bulsa sa harap at isang malaking underseat compartment storage. Pinapagana ang Honda Forza na mapagkakatiwala ang 125 cubic centimeter na engine, naka-liquid cooled at nakakabit sa isang CVT type transmission
na gumagawa ng 12 horsepower at 12 Nm ng torque. Nilagyan din itong motor ng ESP Plus engine technology na nagpapatipid din sa konsumo ng fuel. Bagamat bulky at mukhang mabigat itong modelo, ay kaya pa rin itong umubos ng 1 litro sa loob ng 50 km. May kabuuang top speed na nagagawa ito na umaabot ng 110 km/h. Meron itong 15-inch front tire size at 14-inch naman sa rear tire size. Sinamahan pa ito ng idling stop system, navigation system, hazard lamp, side stand kill switch, blinker at passing light switch na may dagdag na kaginhawaan sa pamamagitan ng pinalapad na upuan at 2 side step board. Tumitimbang ito ng 164 kg at kayang magkarga ng hanggang sa 180 kg. May seating height itong Honda Forza na 780mm at may estimated price na 350,000 pesos hanggang sa 390,000 pesos. Honda XADV 2025 model. Itong Honda XADV, ang pinakamalaking variation ng ADV segment dual sports bike scooter ni Honda na may mas malakas na makina, expressway legal bike at talagang maporma. Available sa bansa ang pinaka-previous model nito, pero nasundan ng pinakabagong update ngayong taon. Bagong kulay at combination kasamang mga bagong accessories ay nilagay sa bagong modelo ngayon ng Honda XADV 2025 model. Meron itong makina na pinapagana ng 745 cubic centimeter na displacement na sinamahan ng single cylinder, 8 valves, single overhead cam na may parallel twin. Ang program fuel injected type at e-starter ay may dagdag na tulong sa katipiran ng konsumo ng gasolina at may CO2 emission na 85 gram per kilometer. Ang oil tank capacity ng XADV kapag ikaw ay mag-change oil ay 4 liters at isang liquid cooled type na cooling system na may kasamang 6-speed dual clutch type transmission. Gumagawa ito ng malakas na maximum output na umaabot ng 45 horsepower sa kada 6,750 RPM at malakas din na maximum torque na 70 Nm sa kada 4,250 RPM. May bilis itong motor na umaabot ng hanggang sa 200 km/h. Kaya talagang pang-express. May timbang ito na 237 kg at 165 na ground clearance. Itong motor ay gumagamit ng chassis frame na diamond steel pipe na mas mabigat kesa sa mga ordinaryong motorsiklo na below 350cc ang kapasidad. Ang 13.2 liter na fuel tank capacity nito ay malayo-layo na rin kahit papanong mararating dahil kaya nitong motor kumonsumo ng 20 km per liter. Ang 41mm front suspension upside down telescopic fork ay nagbibigay ng magandang handling at stability. Kahit may isadsad sa malulubak ay hindi ka basta matatagtag dahil sinamahan ng rear suspension na monoshock, damper Frolink na may swing arm na may 150mm travel at kayang bumuhat ng mabibigat na gamit. Sinamahan ito ng mga gulong na may 17 pulgada sa harap at 15 naman sa likuran ng sukat. Ang mga ilaw nito sa headlamp na naka-LED type kasama ang tail lamp na naka-LED type maging ang mga tail lamp ay gumaganda ang visibility lalo na sa madidilim. Nilagyan pa ito ng 5-inch TFT display instrument meter panel na may road sync access at mga connectivity. Nilagyan din ito ng USB Type-C na charging port, may self-canceling indicator at cruise control system. Hindi lang pala napanatili ang matatag na katangian, ay mas dinagdagan pa ng mga modernong kagamitan. Bukod sa ilang mga switch function at navigation, nilagyan din ito ng riding mode system gaya ng sports, standard, rain, gravel at user mode na pagpipilian. Itong Honda XADV 750cc ay mas pinadami pa ang mga security kasama ang smart keyless entry na may anti-theft alarm device system at answer back key system. Meron itong mga safety features gaya ng dual channel anti-lock braking system at isang traction control kasama ang hazard lamp, pass switch, side stand kill switch at mga reflector na dagdag sa visibility. Meron itong magagandang klase ng braking system sa front na naka-radial mounted 4-piston caliper brake at floating double disc type pa na may sukat na 296mm.
habang naka-single piston caliper brake naman sa likuran na may sukat na 240mm. Kaya naman sobrang safe na niyan kahit pa sa mga biglaang preno. May seating height itong motor na 820mm at wheelbase size na 1,590mm. Ang XADB 2025 model ay nagre-range sa estimated price na 690,000 hanggang sa 700,000 pesos. Yamaha FZS 150 Hybrid 2025 model. Isa pang modelo mula sa kilalang brand naman na Yamaha, ang manual na motorsiklo mula sa family ng FZ series ng Yamaha. Itong isa sa paboritong gamitin ng mga taong ayaw mag-automatic motorsiklo na mas gusto yung matrabaho at malalaking klaseng motorsiklo. Bukod sa pamilyar na disenyo, ibabahagi rin ng bagong update na modelong ito ang kaginhawaan ng isang modernong manual motorsiklo mula sa pagiging matibay at matatag at mas kinatatakutan ng ilang mga kasabayan sa loob at labas ng kalsada. Nai-retain pa rin ng brand ang signature na disenyo ng bagong FZS 150cc na hinaluan ng kaunting pagbabago. Kabilang ang bagong combination ng kulay na mas tumingkad sa dati, bagong body na mas fully covered na ngayon ng mga pairings, na may kasamang bagong sporty graphic design at undercowl cover, at full LED headlamp system. Ang FZS 150 bukod sa may mga bagong external na disenyo ay sinamahan din ng mga makabagong features. Katulad na lang ng bagong TFT display instrument panel, hybrid engine technology, smartphone connectivity, at engine start and stop system na additional features na tumutulong para mapaganda ang fuel economy. Ang FZS 150 ay ang kauna-unahang motorsiklo ngayon ng Japanese brand na Yamaha na may hybrid technology sa makina, ngunit naka-manual ang transmission. Pinapagana ito ng 150cc engine displacement na may 4-stroke single cylinder, single overhead cam at naka-fuel injected type na fuel supply system. Ang bagong external design na premium looks at mga modernong features sa motor na ito ay ginawang mas perpekto kumpara sa mga automatic na motorsiklo. Ang FZS 150S Hybrid 2025 model ay nilagyan din ng malaking disc brake sa harap na may kasamang 2-pot caliper piston para sa magandang braking procedure, habang nananatili sa ordinary disc type sa likuran na magbibigay din na magandang brake procedure. Ang mga suspensions nito sa harap ay naka-telescopic fork, habang ang likurang suspensions ay may center monoshock absorber at may 7-step adjustable. Nilagyan din itong motor ng anti-lock braking system na additional safety features, lalo na sa mga biglaang paggamit ng preno sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Ang 150cc na makina nitong motor ay ikinunik sa isang 5-speed manual transmission na kaya magpalabas ng 12.5 horsepower sa kada 7,500 RPM at 13.3 Nm ng torque naman sa kada 6,500 revolution per minute. Kung ikukumpara ang engine nito sa lumang FZS ay walang halos pinagkaiba, maliban sa hybrid technology na ikinarga para mas lumakas ang performance at mas tumipid ang konsumo. Sa dating nagagawa na 115 km/h, ito ay mas tumaas pa. At may fuel consumption ito ngayon na 45 km per liter sa dating 40 km per liter lamang. Kaya naman, ang tulong ng hybrid sa makina nitong motor ay talagang kapaki-pakinabang. Meron itong fuel tank capacity na 13 liters at ang mga sukat ng gulong nito sa harap at likod ay parehong 17-inch na mga naka-tubeless tires na rin. Itong motor ay pinapagana sa pamamagitan ng electric starting at additional na kill switch. Habang ang lahat ng mga ilaw nito mula sa headlamp, mga turn signal lamp indicator, kasama ang daytime running light at ang tail lamp ay mga naka-LED type na naklase. Inilabas itong Yamaha FZS 150 Hybrid 2025 model sa estimated price na 83,900 pesos lamang. Yamaha na Mio Gear 2021 nung unang inilabas sa Pilipinas ang pinakabagong Mio scooter ng Yamaha na Mio Gear. Ito ay mas naging popular dahil sa pagiging mas advanced matipid nito kumpara sa ilang mga naunang Mio scooter ng Japanese motorcycle. Maraming dalang gamit at mas practical pa na klase. Kaya ngayong taon ay nagkaroon muli ng pinakabagong pag-re-update sa commuter na ito. Gaya ng pagkakaroon nito ng bagong multipurpose rear handle na pwedeng hawakan at pwede rin pagtalian ng mga gamit. Mas malapad at maluwang na rin ang seats na may anti-cramp. Maluwag na legroom space at may anti-cramp din na perpekto para mas komportableng sakyan at lagyan ng mga gamit. At may kasama pa itong practical na double hook na pinapadali ang pagdala ng mas maraming gamit dahil dito pwede mo lamang isabit din dito. Meron pang tapakan ng mga bata para sa komportableng pag-upo.
May makabagong smartphone connectivity features na rin itong modelo na mas practical pa sa dating Y-Connect system, na kung saan dito ay maaari mong tingnan ang kondisyon ng iyong motorsiklo, lokasyon ng paradahan at makakuha ng notifikasyon sa mensahe ng mga telepono o cellphone. Magagamit lamang ito sa isang Gear Ultima 125 Hybrid S na bagong bersyon ngayon. Kasama ang sakit ng charger ng mobile phone, laging maging handa na i-charge ang iyong mga gadget kahit saan anumang oras na hindi na kailangan pang mag-alala tungkol sa pagkaubos ng baterya o pagkalobat. Meron din itong mga LED lighting system, LED headlamp na may magarang disenyo na ginagawang mas malamig at maliwanag ang pagmamaneho lalo na sa madadilim na kondisyon. Sinamahan pa ito ng hazard lamp kung saan nagbibigay ng mas practical at emergency na paggamit lalo na sa mga sitwasyong kinakailangan mong mas mapadali ang pagmamaneho o sa mga biglaang pagpapahinto sa gitna mismo ng kalsada, na kung saan magkakaroon ka ng agarang visual sign sa mga kasabayan mo. Nilagyan din ito ng bagong digital speedometer. Malaki, cool at sobrang nagbibigay kaalaman na digital speedometer. Ginagawang mas kapanapanabik ang iyong biyahe sa isang malinaw at modernong display. Available lang din ito sa Gear Ultima 125 Hybrid S version. Ang tubeless tires na may malapad na 12-inch size ay may kabuuang sukat na 110 by 70 sa dalawang gulong sa harap at likod, na ginagawang mas makapit, balanse ang pagmamaneho sa kahit anumang kondisyon ng kalsada na dadaanan. Ang bagong disenyo nito ngayon ay mas naging matapang. Medyo may kakaibang halang sa modelong ito, na kung papansinin ay mas naging malapad ang mga sukat ng ilaw kumpara sa dating modelo, na nagbibigay ng bagong impresyon at mataas na kalidad na may cool confident na style. Ang posisyon sa pagsakay ay nagmumukha kang sobrang kumpiyansa dahil sa mas abot at kaya at hindi masyadong kalakihan. Nilagyan ito ng mga bagong engine na may hybrid system na kagaya sa Yamaha Mio Patio at sa iba pang modelo ng brand na may ganitong mga features sa makina. Ito ay may Blue-Core Hybrid 125cc engine na mas malakas na raw ngayon kumpara sa dati, eco-friendly at maaasahan. Kasama ang electric power assist start na ginawang mas maayos at mas matatag ang acceleration, lalo na kapag umaakyat ito sa matatarik na kalsada. Kaya maging sa mga ahonan ay hindi ka mapag-iiwanan. Meron itong malaking fuel tank ngayon na 5.1 liters. Mas maganda ito ngayon lalo na sa mga long ride dahil mas tatagal ang paggamit mo sa napakatipid nito kumonsumo ng gasolina ngayon. Sa dating average fuel consumption nito na 45 km per liter, ngayon ay aabot na raw ito ng 50 km per liter o mas higit pa. Bukod pa riyan, itong bagong Yamaha Mio Ultima 125 Hybrid 2025 model ay nilagyan din ng idling stop and start system, na kung saan higit na makatitipid pa sa konsumo ng gasolina at mas sofistikado. Otomatikong namamatay ang makina kapag huminto at nagsisimula muli sa pamamagitan lamang ng pag-ikot ng gas. Magagamit lamang din ito sa Gear Ultima 125 Hybrid S. Nilagyan ito ng 18.6 liter na hugis bowl na underseat compartment. Nakasyang-kasya ang helmet at iba pang gamit. Ang pinakamalaki sa klase nito ay sobrang praktikal dahil marami kang maikakarga dito. Itong Yamaha Mio Gear Ultima 125, pagdating sa kabuuang detalye ng makina, ito ay naka-liquid cooled 4-stroke single overhead cam na may bore and stroke size na 52.4mm by 57.9mm, na may kabuuang displacement na 124.86 cubic centimeter, na kayang gumawa ng hanggang sa 6.2 kilowatts sa kada 6,500 RPM at maximum torque na 10.6 Nm sa kada 4,500 RPM. May fuel supply system na injected, isang CVT type transmission na may B-belt, lubricant wet sump at starting system na electric. Pagdating sa chassis and suspensions, meron itong underbone body frame na may kasamang telescopic fork front suspensions at unit swing arm single-sided shock absorber. Ang kabuuang sukat ng gulong nito ay nasa 110 by 70 R12 sa harap at likod. Nilagyan ng disc brake sa front at drum brake naman sa likuran.
habang ang kabuuang sukat nito pagdating sa haba ay nasa 1,850mm. May lapad ito na 685mm at taas na 1,075mm. Ang wheelbase size nito ay nasa 1,280mm. Ang bigat nitong motor ay 95kg at may fuel tank na 5.1 liters, habang ang ground clearance size ay nasa 135mm. Ang seating height nito ay nasa 750mm at may dalawang klaseng kulay na pagpipilian, ang dark gray at silver color. Ito ay kasalukuyang kalalabas pa lamang sa bansang Indonesia na nagre-range sa estimated price mula sa 79,000 pesos hanggang sa 84,000 pesos kung sakaling dadalhin na sa Pilipinas. Yamaha Fin, isang makabagong manual motorcycle ng brand na pangunahing makakatapat ng ilang mga underbone type motorcycle sa Pilipinas, gaya ng Honda Wave, Suzuki Smash, SYM Bonus at iba pang mga modelo na may mga ganitong klase ng kategorya. Isa sa bago at pinakamatipid na motorsiklo ng brand na para sa mga taong naghahanap ng mas praktikal, mura at talagang makakatipid sa pang-araw-araw. Pagdating sa makina, itong bagong Yamaha Pin ay nilagyan ng single cylinder na may 4-stroke, air-cooled at single overhead cam at naka-fuel injected type na fuel supply. Meron itong bore and stroke size na 50mm by 57.9mm at kabuang displacement na 114 cubic centimeter na may compression ratio na 9.3:1. Air-cooled type ang cooling system at may transmission na manual at 4-speed. Gumagamit itong Yamaha Pin ng UBS sa braking system para sa iyong magandang safety features na kung saan kapag ang foot brake ay biglang inilapat, ang UBS system ay nagbibigay ng pangkaragdagang lakas sa pagpipreno upang mapataas ang kaligtasan at upang mas mapanatili ang kasiguraduhan. Sa pamamagitan din nito ay mas nami-maintain ang stability at control ng mga gulong sa harap at likuran. Nagbibigay ng mahusay na balanse sa mga biglaang pagpipreno. Ang headlamp nito ay naka-halogen type na may kasamang mga indicator at naka-bulb type naman ng tail lamp. Sa starting option, ito ay may kick and electric starting system. Nilagyan din ito ng body frame materials na gawa sa aluminum steel frame na mas magaang at matibay, na may kasamang telescopic fork front suspension at swing arm dual shock with coil spring. Ang mga gulong nito ay may sukat na 17-inch alloy wheels. Pagdating sa safety and security features, ito ay may shutter lock system, pass switch at may braking system sa front na naka-disc at drum brake naman sa likuran. Nilagyan ng analog instrument meter panel gauge para sa readout ng rider. Tumatakbo itong bagong Yamaha Pin sa average speed na 110 km/h at kumukonsumo sa pinakamatipid na paraan na umaabot ng 60 km/L. Meron itong tatlong klaseng variant na pagpipilian. Ang una ay ang kickstart, ang pangalawa ay ang spoke at ang pangatlo ay ang alloy wheel variant nito. Ang Yamaha Fin ay inilalabas pa lamang ngayon sa bansang Thailand na nagre-range sa pinakaabot kayang presyo mula sa 41,800 pesos hanggang sa 42,900 pesos. BXR o GSX 150 RS. Tiyak na mapapabilib kayo sa bagong motor na ito ng Japanese brand dahil ito ay isang scooter motorcycle na magbibigay ng panibagong panlasa at kakayahan sa mga taong naghahanap ng isang mas mapagkakatiwalaang sasakyan o motor na magagamit sa pang-araw-araw. Bagamat ang modelong ito ay hindi pa masasabing perpekto, ay magbibigay na rin naman daw ng mahusay na performance sa loob ng kalsada. Isang bagong konsepto na modelo ng Suzuki na may dalang 147.3 cubic centimeter na displacement, naka-liquid cooled single overhead cam 4-stroke single cylinder engine na gumagawa ng 15 horsepower at 40 Nm ng torque at nilagyan ng fuel supply na injected. Gumagamit din ito ng front telescopic fork suspension, center monoshock absorber sa likuran at syempre naka-disc brake sa harap at likurang bahagi. Wala pang malinaw na iba pang detalye sa motor na ito. Bagamat pinakita ng ibang detalye at external na disenyo, ay mas maiging abangan na lang natin ang official launch nito sa bansang Indonesia. Suzuki GSX-R 150.
Ang Suzuki GSX-R 150 ay isang sports bike na nakilala sa isang mahusay na pagganap sa mga tuntunin sa kalsada. Para sa higit na 30 taon o 3 dekada nang namumukod tanging pambato mula sa pagiging sports bike category na may pinakamababang makina sa hanay nito. Bukod sa mahusay din itong kakayahan sa track, ipinagmamalaki rin ng R150 ang isang agresibong itsura, matalas na edge at kahangahangang tindig. Ginawa itong isang mahusay na pakete para sa mga rider na naghanap ng isang thriller bike at pakikipagsapalaran sa kalsada. Sa local market, ang bike na ito ay unang inaalok sa halagang 156,000 lamang. Ang sports bike concept na layunin nito ay makikita sa ilan sa mga features ng bike, simula sa mas mababang taas ng upuan at ang kapansin-pansing lilim ng asul na sinamahan ng MotoGP inspired na graphics na maaaring gamitin ng bike para sa mas kilalang uri nito. Bukod sa itim na kulay na opsyon nito na may ganitong disenyo din, ang iba pang mga tampok na nakaagaw ding pansin ay ang multifunctional instrument panel na naka-LCD type na naklase. Advantage din sa modelong ito ang pagkakaroon ng keyless ignition system, mas convenient at secure na rin. May mataas na windscreen at isang LED headlight. Samantalang naka-valve type naman ang tail lamp at mga turn signal lamps nito. Ang Suzuki GSX-R 150 ay pinapagana ng isang 147 cubic centimeter na displacement sa makina at naka 4-stroke at 4 valves na nakakonekta sa isang 6-speed na manual transmission. Kaya magatid ng lakas na 19 horsepower at 14 Nm ng torque. Kaya ang average top speed na nagagawa nito ay umaabot ng 145 to 160 km/h. Ginamitan na rin ang buong sistema ng makina na water-cooled type na cooling system, fuel supply system na FI at may 11 liters ang full tank. Kayang kumonsumo ng hanggang sa 50 km/L. Pagdating sa safety at comfortability, itong Suzuki GSX ay nilagyan din ng mga reliable suspensions. Ang front nito ay naka-telescopic fork, habang ang rear suspension naman ay swing center monoshock absorber. Kasama dyan ang parehong naka-disc type na braking system sa front and rear at ang mga gulong na naka-tubeless alloy wheels na may kabuuang sukat na 130/70R17 sa rear at front naman na 90/80R17. Nagmula itong motor sa Japanese brand at may katamtaman laki sa ground clearance na 160mm. May bigat ito na 131 kg at kayang sakyan ng hanggang sa 5'4" ang height. Ang estimated price nito ngayon ay umaabot pa rin ng 156 to 160,000 pesos dito. Honda PCX 125. Isa sa pinakamabentang motor ng brand na Honda sa Pilipinas ay ang Honda PCX 160. Pero ngayong taon ay nagkaroon na ng panibagong update at makabagong features, mga connectivity, safety and security. Ngayon ang 2025 model na PCX na inilabas na sa bansang Indonesia. Pero bukod pa dyan, lingid sa kalaman ng marami, itong Honda PCX ay may panibagong pagpipilian pa pala na klase para sa mga rider na hindi naman issue ang bilis at arangkada ng motorsiklo na kontento na sa kung ano ang meron sa performance nito. Basta may magamit lang ng motorsiklo sa pang-araw-araw na wala nang hahanapin pa. Ang bagong Honda PCX 125 2025 model ang motor na bagay sa'yo. Ang nakababatang kapatid ni PCX 160 na lumabas lamang din ngayong taon. At actually, sa mga hindi nakakaalam, sa 125cc na PCX, ito ang pinakapopular ngayon na bersyon ng maxi scooter sa bansang Europa. Kumpara sa kasalukuyang 160cc displacement, kasi mas marami daw itong advantage hindi lamang sa performance kundi maging sa ilang mga modernong aesthetics. Unang-una, meron itong mga preno sa harap at likod na naka-disc type na may kasamang dalawang piston caliper, single disc type na may sukat na 220mm sa front at single piston caliper na may 220mm size din sa likuran. Habang ang mga suspensions nito ay ginamitan ng 31mm telescopic fork sa front suspension na may 89mm travel at rear suspension na may twin shock with coil spring na may reserve tank at 95mm travel. Meron itong makapal na gulong at malagkit na may kabuuang sukat na 14-inch at rear tire size na may 13-inch naman na parehong may 5-spoke cast aluminum wheels. Pagdating naman sa engine nito, ang makina nito ay pinapagana ng 125 cubic centimeter na displacement capacity with single cylinder, 4-stroke, single overhead cam at 4 valves.
At may kasama pang ESP Plus engine technology na nagpapaganda palalo ng performance, ability, sounds, dragging at fuel economy nito. Nilagyan din ito ng liquid-cooled na cooling system, program fuel-injected type na fuel supply system at may compression ratio na 11.5:1. May bore and stroke size ito na 53.5mm by 55.5mm at kayang makapag-generate ng maximum output na 12.5 horsepower at 8,750 RPM at 11.7 Nm ng torque naman sa kada 6,500 RPM. Sa pamamagitan ng CVT type na transmission ay nakakagawa ng sapat na bilis para pamahalaan ang pang-araw-araw na pagsakay. Sa average speed nito na umaabot ng 110 km/h. Kaya naman para sa mga rider na mas pinapahalagahan ang ganitong klaseng ability ng motor, hindi yung performance ay mas bagay ito sa iyo. Bukod pa dyan, ang fuel tank capacity nitong motor ay tiyak na malayo-layo na rin ang mararating. Kasi meron itong laman na 8.1 liters at kaya nitong kumonsumo ng 55 km/L. Ang Honda PCX 125 2025 model, pagdating naman sa external na disenyo, sa bago nitong bersyon ay mas nagmukhang mas nakakaengganyo. Kasi bakit? Mas marami itong makantong anggulo, malabrusko pero na-retain pa rin ang dati nitong jet ski na disenyo. Katulad lamang ito ng itsura ng sa 160cc na inilabas ngayon sa bansang Indonesia. Isang touring maxi scooter na naghahatid ng makabagong specs and features. Hindi masyadong mahahalata sa una pero nakakapagtaka lang kung bakit ginawang fully covered na ang handlebar nito. Well, much better na rin siguro para magbago nga ang kabuuang disenyo na parang katulad ng sa Yamaha NMAX at Bergman. Ngunit pagdating naman sa ilan pang mga features, hindi pa rin nawawala sa motor na ito ang maluwag na underseat compartment storage na ngayon ay mas pinaluwag pa. Meron itong sukat na 31 liters at meron itong mga bulsa sa harapan para sa additional storage. Sa harap at may kasama na rin itong USB Type-C na charging port system. Ang parehong mga ilaw sa harap at likod nito kasama ang mga turn signal light indicator ay mga naka-LED type na klase. May bagong disenyo rin ang headlight nito na may mas pinanipis na daytime running light kumpara sa dati. At makabagong disenyo din ng rear combination lamp system. Ang Honda PCX 125 ay may mga additional pang features na bago lang din, gaya ng tinatawag na Road Sync phone connectivity na kung saan pwede mong i-connect ang phone mo dito sa application na kung saan nilagyan ng navigation system at pwede kang mag-play ng music. Napakalinaw ng visibility kasi naka-TFT display na rin ang instrument meter panel nito. Bagay lang din sa fully covered handlebar nito at mas nagmukhang maxi scooter ang disenyo. Ilan pa sa mga features ng Road Sync para mas malinaw lang din ay may mga menu ng navigation na may kasama pang additional na buton para sa function nito. Pwede mong ma-monitor dito ang performance analytic, maintenance recommendation, kasama na ang message at call alert na nanggagaling sa cellphone mo. Once na nakakonect ka na sa app nito, ay magpa-pop up na rin ang anumang alert sa cellphone mo sa mismong TFT display na meter panel gauge nito. Ang Road Sync app na ito ay napaka-accessible pa na nagbibigay din ng mas maraming information sa rider na kung saan dito ay makikita mo rin ang real-time direction na may kasamang audio sound na mag-guide sa'yo sa mga direksyon na pupuntahan mo kung sakaling maiset mo na ito. Lalo pa itong magiging convenient kung may mga intercom ka na ginagamit na kung saan maririnig mo na lang ang mga sound kung saan itutukoy ang direksyon na mas ginawang komportable palalo sa mga naghahanap buhay. Lalo na sa mga angkas. Nilagyan na rin ito ng built-in hazard lamp system, naka-smart keyless entry na may kasamang answer back at anti-theft alarm system, at ng side stand kill switch. Para mas kumpleto ay sinamahan pa ng mga advanced na safety features itong bagong Honda PCX 125 2025 model na magliligtas sa atin sa anumang alanganing sitwasyon, kabilang ang pagkakaroon nito ng dual channel anti-lock braking system. Nagpiprevent sa mahigpit na kapit ng brake during emergency braking at nagpiprevent din sa mga pagkaskid ng gulong
sa oras na magpipreno sa mga madudulas na kondisyon. Nilagyan pa ito ng HSTC o Honda Selectable Torque Control na gumagamit ng sensor para mamonitor ang bilis ng ikot ng mga gulong sa harap at likod, na nag-a-adjust din ng engine power at nag-a-apply ng mga brake para maiwasan ang pagkaskid ng gulong, na kung saan yan din ang purpose nito. Itong Honda PCX 125 ay ginamitan din ng chassis frame na tubular steel at underbone, isang matibay na metal na hindi ganun kabigat, na may nakadikit na matitibay na suspensions, brake tires at complete body fairings para sa mas compact na paggamit sa loob at labas ng syudad. Meron itong ground clearance size na 135mm at seating height na 763mm. Ang wheelbase size nitong motor ay nasa 1,315mm at tumitimbang itong Honda PCX 125 ng 134kg. Nagkakahalaga ito sa European market sa halagang estimated price na 222,000 pesos.